Mga buwan ng pagbabago sa Agustino. Apostol San Pablo, Martir y Apostol de los Gentiles. Ng bahay ni San Agustino at pinig na nagsasabi Tole lege, tole lege. na nangangahulugang Kunin mo at basahin. Binuklat niya ang Biblia at nabasa ang sulat ni San Pablo sa mga Tagalog. Nagtulak sa kanyang pagbabalik loob sa pananampalataya. Tangan ni San Pablo ang kanyang mga salisag na espada at libro at ipinagdiriwang ang kanyang mga kapistahan tuwing Enero 25 at Hunyo 29 bilang pagkilala sa kanyang pagiging martir at tagapagturo sa mga unang Kristiyanong Hentil. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya de Leon Garcia. Apostol San Pablo, martir at apostol ng mga Hentil. Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, fundador del Movimiento Eremítico. Si San Antonio Abad ang unang nagtutag ng pamayanang ermitan sa ilalim ng isang abad na naging inspirasyon ni San Agustin sa pagkikman ng komunidad sa kanyang sarili o regla ng buhay monastiko. Si San Antonio Abad, na ating inaalala tuwing Enero 17, ay kilala sa kanyang pakikibaka laban sa tukso ng demonyong nagpakita sa kanya sa anyo ng baboy. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalag ng pamilya Ignacio. San Antonio Abad, tagapagtatag ng mga komunidad ng mga ermitano ng simbahang Katolika. Ipanalangin mo kami. San Ambrosio de Milan, Obispo, Doktor de la Santa Iglesia, Teologo y Orador. Sa kanyang makapangyarihang pangangaral at matatag na pagtatanggol sa simbahan, si San Ambrosio, Obispo ng Milan, ang naging tanglaw sa pagbabalik loob ni San Agustin sa pananampalataya. Ayon sa tradisyon, sa tanda ng kanyang magiging husay sa pananalita ay nang babalot ng pulot ang kanyang dila bilang sanggol. At kinikilala siya ngayon bilang isa sa 4 na dakilang pantas ng Santa Iglesia na ginugunita tuwing Disyembre 7. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Laya, San Ambrosio ng Milan, Obispo, Pantas ng Simbahan, Teologo at Orador. Ipanalangin mo kami. Ikatawang bahagi, ang hanay na Panginoong Agustin. Beato Anselmo Polanco Fonseca. Tubos pa, si Anselmo ay sumali sa mga Agustino sa edad na pinakapari noong 1987 at naging probinsya ng Santissimo Nombre de Jesus sa Pilipinas noong 1930. Siya ay naging masigasig sa pagkikaya ng kanyang kapwa Agustino sa pagpapatuloy ng misyon ng evangelisasyon. Dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa pananampalataya sa gitna ng digmaang sibil sa Espanya, siya ay dinakip at naging martir noong 1939 sa pamamagitan ng firing squad. Ang pista ni Beato Anselmo ay pinagdiriwang tuwing 7 ng Pebrero. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Lasco, Beato Anselmo Polanco Fonseca, Obispo at Martir. Ipanalangin mo kami. Beato Federico de Ratisbona, relihiyoso. Sinilang si Beato Federico sa Lisbon, Alemania at naging kasapi ng orden ng mga Agustino sa monasteryo ng San Nicolas, kung saan ginamit niya ang kanyang
sa masinhing debosyon sa Santisimo Sakramento at ayon sa isang alaman, binigyan siya ng banal na komunyon ng isang anghel noong siya'y may matinding karamdaman at di makadalo sa banal na Santa Misa. Pumanaw siya noong Nobyembre 29 na siyang naging araw ng pagdiriwang ng kanyang kapistahan. Ang imahen niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Quetua Trinidad, Beato Federico ng Ratisbona, religyoso. Ipanalangin mo kami. Beato Esteban Beresini, presbitero. Isinilang sa Italia noong 1774 si Luigi Giuseppe Beresini na tinawag Esteban sa monasteryo ni San Marcos ay nialay ang buhay sa paglilingkod, lalo na sa kabataang dukha na tinuruan niya ng kaniyang tahanan. Sa gitna ng epidemya, buong puso niyang kinalinga ang mga may sakit at masugid na pinaglingkuran ang dambana ng Virgen del Buen Consejo hanggang sa siya'y dapuan ng karamdamang dulot ng epidemya at pumanaw. Ginugunita ang kanyang kapistahan tuwing ika-3 ng Pebrero. Ang imahen niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya San Juan Cano, San Esteban Beresini, Haring Agustino. Ipanalangin mo kami. Beata Elena Valentini Cavalcanti, Udine, Byuda y religyosa. Matapos mabiyuda at magluwal ng 6 na anak, iniwan ni Beata Elena ang karangyaan. Ipinamigay ang lahat ng ari-arian sa mga dukha. Niyakap ang payak na buhay bilang kasapi ng Tersera Orden ni San Agustin at isinabuhay ang kababaang loob. Sa gitna ng matinding karamdaman, ginugol niya ang huling 3 taon sa tahimik na pagtitiis at debosyon sa Santisimo Sakramento at sa pagpapakasaki ni Kristo, sinasalisan ng kanyang tanging ostensoryo at koronang tinig. Pumanaw si Beata Elena noong Abril 23, araw niya itinakda bilang paggunita sa kanyang banal na buhay. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Simbulan, Beata Elena ng Udine, Byuda at religyosa. Panalangin mo kami. Beata Cristiana Cisarelli de la Pila, Virgen Abadesa Profetista y Visionaria. Si Maria na kalaunay pinangalan ng Cristina ay pumasok sa monasteryo ng mga Agustino sa edad na 25 at kalaunay naging abadesa ng monasteryo ni Santa Lucia kung saan siya'y naging huwaran ng buhay paglilingkod. Sa kanyang pamumuno, pinananatili niya ang katapatan sa mga saligan ng buhay Agustino. Siya rin ay pinagkalooban ng mga pambihirang biyaya, gaya ng paglutang noong kapistahan ng Corpus Christi. Tangan ang Santisimo Sakramento na nakatanghal sa isang ostensoryo sa kanyang dibdib. Ang pagdadala na stigmata tuwing Biyernes Santo at kakayahang makita ang hinaharap. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-18 ng Enero. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Tenco Burgos, Beata Cristina ng Lakila, Birhen, Abadesa, Profetisa at pinagkalooban ng mga pangitain. Ipanalangin mo kami. Beato Juan Bufalari de Rieti, religyoso ermitanyo. Kilala si Juan Bufalari bilang isang payak, mapagkumbaba at masayahing kabataan na sa kabila ng murang edad ay nagpakita ng malalim na pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakatatandang miyembro ng orden. Isang pagkakataon sa kaniyang inosente at mapagdilay na puso, nasambit niya habang tumatangis na mas tapat pa ang kalikasan sa Diyos kaysa sa taong pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Pumanaw siya sa edad na 17 at ginugunita tuwing ika-2 ng Agosto. Ang imahen niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Cruz.
Beato Juan Bucalari ng Rieti, relihiyoso. Ipanalangin mo kami. Beata Cristiana de Santa Cruz, Virgen. Ipinanganak sa Origa sa pamilya ng magsasaka. Inisa ni Cristiana ang bayan ng Santa Croce upang takasan ang sapilitang pagpapakasal. Siya ay nagtungo sa lupa at inihandog ang kanyang buhay sa Diyos. Sa kanyang pagbabalik sa Santa Croce, tinatag niya isang relihiyosong komunidad para sa kababaihan, batay sa regula ni San Agustin. Kilala siya sa kanyang kadalisayang sinasagisang ng liryo, pagpipinitensya at pagtulong sa bayan sa panahon ng taggutom sa pamamagitan ng kanyang aning habas o beans. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-4 ng Enero. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Mercado Santos, Beata Cristiana ng Santa Cruz, Virgen. Ipanalangin mo kami. Beata Veronica de Vinasco, Virgen y Mística. Habang tinuturuan ni Veronica ang sarili na magsulat at magbasa, nagpakita ang mahal na Biblia. Dahil lumaking hindi nakapag-aral, tinuruan siya ng mahal na ina sa pamamagitan ng mga kulay. Puti para sa kadalisayan, itim para sa pagtitiis, at pula para sa pagmumuli sa pasyon ng Kristo. Sa edad na 22, siya ay sumagi sa tercerong orden ng mga Agustino at buong puso niyang nialay ang buhay sa paglilingkod sa mga mahihirap. Ang kanyang imahe ay may karang sa kalamulipo, sa isang ng dalisay na puso at kapayapang bunga ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang kapistahan ay ginugunta tuwing 13 ng Enero. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Estela. Beata Veronica ng Pinasco, Virgen ng Mística. Ipanalangin mo kami. Ang ikantong bahagi ng prosesyong Agustino ay ang mga hinirang na santo ng Orden ni San Agustin na inayos ayon sa taon ng kanilang kanonizasyon. Nangunguna ang pinakabagong inilektaran ng simbahan at nasa unahan ang mga unang kinilalang santo ng Orden. San Alonso de Orozco, musiko, predikador, y escritor místico. Si San Alonso ay maagang nagpakita ng interes sa musika at kalagawin sa mga sa buhay ni Santa Cruz ng Villanueva. Pagkakabigyan ng mataas na katungkulan bilang prior at tagapangaral ng imperyo ni Haring Carlos Kaliwa, hindi ang pamuhay ng kaya. Kadalasang inilalarawan ng may tangan siyang kahoy na krus at aklat. Sumasagisa sa kanyang debosyon at hindi mabilang ng mga akda na sinulat para sa orden. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing Setyembre 19. Ang imahin niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Hernandez Manuel. San Alonso ng Orozco, musiko, predikador, at mistikong manunulat. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, y Diaz, Agustino Recoleto, misionero, obispo de Pinara y Pasto, patrón de los Agustinos Recoletos en las Filipinas. Dumating si San Ezequiel Moreno sa Maynila noong 1870 bilang misyonero Agustino Recoleto at naordinahan bilang pari noong 1871. Sa loob ng 15 taon, naging matatas siya sa Pilipino at naglingkod sa iba't ibang lalawigan bago italagang obispo ng Pinara at Pasto sa Colombia noong 1893. Pumanaw siya noong Agosto 11 dahil sa kanser, araw na itinalaga bilang kanyang kapistahan.
Ang imaheng niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta Santos, San Ezequiel Moreno Diaz, Agustinong Recoleto, misyonero, obispo ng Pinara at Pasto, patron ng mga may sakit na cancer, patron ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki, Agustina Recoleta, Virgen y Martir, patrona de la Tercera Orden de los Agustinos Recoletos. Sa gitna ng paghuhusik sa pananampalatayang Katoliko sa Hapon, si Santa Maria Magdalena ay naging mahalagang tagapagsalin ng wikang Nihongo para sa mga misyonerong Agustinong Recoleto at naging katuwang-bid ng mga Dominikano sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Buong tapang niyang inihayag ang pananampalataya at kusang isinuko ang sarili upang iligtas ang kanyang mga kasama hanggang sa siya'y panirapan at ibinigin patawiran sa balon kasama ni San Lorenzo Ruiz. Ang kanyang imahen ay may tangan na dahon ng palmera sa gisag ng kanyang pagkamartir at buslo sisidlan ng gamit ng kapitista. Ginugunita ang kanyang kapistahan tuwing ika-20 ng Oktubre. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Espiritu at Pamilya Chico. Santa Magdalena ng Nagasaki, Birhen, Martir, at patrona ng Tercera Orden ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. St. John's Stone of Canterbury, Greece and Martyr. Magiging pinutulan ng Johnstone ang devotion ng araw Henry VIII kay Reina Caroline. Dahilan upang isulong ng hari ang Act of Supremacy noong 1534 na nagpapahayag na siya ang tanging pinuno ng simbahan sa Inglaterra. Dahil sa kanyang matatag na paninindigan, si John Stone ay tinakip, ikinulong, kinaladkad, ibiniti at pinugutan ng ulo. Tanga ng kanyang imahe ng palmera ng pagkamartir at talikala ng pagkakapiti. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 25 ng Oktubre. Ang imahe niyang ito ay nasa pangalaga ng pamilya Cruz Navoa, San Juan Stone ng Canterbury, Pari at Martir. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Cascia, abogada de los casos imposibles. Matapos mawala ng asawa at 2 anak, pinagpatuloy ni Rita ang matagal ng hangarin pag-isang Agustino. Sa kabila ng pagtutol, tinanggap siya ng monasteryo matapos na payapain ang alitan ng 2 makapangyarihang angkan sa Cascia. Habang nagdinilay sa harap ng krusipiho, tinanggap niya ang tanda ng istigmata sa noo, isang sugat na kahalintulad ng tinig ni Kristo na kanyang tinaglay sa loob ng 15 taon. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rita tuwing 22 ng Mayo. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Faustino. Santa Rita, patrona ng mga hindi mangyari. Ipanalangin mo kami. Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Virgen, Monja y Abadesa. Dinais ng magkapatid na Clara at Juan na bumuo ng monasteryo para sa mga Franciscanong life. Ngunit sa kakulangan ng katapatan ng sangway na ito, inuunay sa kapungparan sa ilalim ng regula ni San Agustin. Pinagkalooban si Clara ng mga makalangit na pangitain. Isa rito ay kung saan sinabi sa kanya ni Jesus, Tatagpuan ko sa iyong puso ang lugar kung saan ako maaaring itulos ang aking krus. sa kanyang pagpanaw, natagpuan
sa kanyang puso ang mga pekla na may wangis sa krus at sa mga kasangkapan ng pagpapakasakit. Siya ay inaalala tuwing ika-17 ng Agosto. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Rodriguez Tenco sa alaala ni Papal Knight George Alan R. Tenco sa Taclara ng Cruz ng Montefalco, Birhen, Mongha at Abadesa. Ipanalangin mo kami. San Juan Gonzales de Sahagún, Confesor, Predicador, Presbitero y Ermitaño. Bago naging Agustino, si San Juan Gonzales ay nag-aral sa ilalim ng mga Benediktino sa Sahagún, Espanya, na siyang nagawad sa kanya ng tonsura bilang sagisag ng karunungan. Matapos malampasan ng isang mabigat na operasyon sa kanyang bato, tinupad niya ang pangakong pumasok sa buhay relihiyoso at sumapi sa mga ermitanyo ni San Agustin. Kilala siya sa kanyang malalim na debosyon sa Santisimo Sacramento, kung saan madalas niyang masilayan ang Austria na nagliliwanag. Isang tandaring makikita sa kanyang imahe. Ang kanyang kapistahan ay tuwing Hunyo 12. Ang imaheng niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Clarín, San Juan Gonzales ng Sahagún, Confesor, Predicador, Hari at Ermitanyo. Ipanalangin mo kami. Santo Tomas de Villanueva, Padre de los Pobres, Arzobispo de Valencia. Nag-aral si Tomas sa Villanueva de los Infantes, Espanya, at pumasok sa orden ng mga Agustino, kung saan siya ay naordinahan bilang pari. Dahil sa matitindi niyang homilya laban sa imoralidad at marangyang pamumuhay, nakagalit niya maging ang ilang obispo. Kaya't naglunsan siya ng sinodo para sa reforma ng kaparian. Kilala rin siya sa malasakit sa mahihirap na sinasabisan ng kanyang dalang buslo. Nagpatayo siya ng mga pamantasan, bahay ang punan, at muling itinayo ang nasunog na ospital ng Valencia. Gamit ang sariling salapi. Ang kanyang kapistahan ay tuwing 22 ng Setyembre. Ang imahe naman ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Cunanan Cruz, Santo Tomas ng Villanueva, ama ng mga Maralita, Arsobispo ng Valencia. Panalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Confesor, Presbítero, Místico, Patrono de las Almas del Purgatorio. Nagkaroon si San Nicolas ng anglikano mula sa mga nabinigay ng San Agustin. Nagputos sa kanyang kumain ng tinapay na may krus na isinawsaw sa tubig upang manumbalik ang kanyang lakas makatapos mag-ayuno. Isang utos na agad niyang sinunod. Pinahanilit niya ang kanyang tinapay sa mga may sakit. Kalakip ang kanilang pananalangin sa mahal na Birhen. Madalas din siyang magkaroon ng pangitain ng purgatorio upang ipanalangin ang mga kaluluwa roon. Ang niryo at araw sa kanyang dibdib ay sagisag ng kaliwanagang nasilayan ng mga naglalakbay sa dagat sa oras ng unos nang siya ay magpakita sa kanilang lumulutang. Samantalang ang ibon ay alaala ng isang ugong na buhay matapos niyang basbasan. Si San Nicolas ang pinakaunang Agustinong dumaan sa proseso ng kanonisasyon. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 10 ng Setyembre. Ang imahe niya ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Silvestre Cortes. San Nicolas ng Tolentino, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin Mo kami. ang mga pre-congregation saints o mga Agustinong hinirang na santo bago nagkaroon ng formal na proseso ng kanonisasyon ay pinangungunahan ni San Guillermo Ermitaño. Si Guillermo na isinilang sa Pransya ay tumalikod sa buhay ng kasalanan at nagsagawa ng peregrinasyon sa banal na lupain bilang tanda ng pagsisisi.
Namuhay siya bilang ermitanyo sa lambak ng Maliban, kung saan siya nananalangin at nagpepintensya hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kanyang karangalan, itinatag ng kanyang mga tagasunod ang ermita ni San Guillermo na isang sangay ng Orden Agustino. Ang kanyang imahe ay karaniwang may dalang krus at latin sa bisag ng pagtitigan at may balabal sa ulo bilang sa bisag ng pagiging ermitanyo. Pinagdiriwang naman ang kanyang kapistahan tuwing ika-10 ng Pebrero. Ang imahe ng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Cabinao at pamilya Guzman. San Guillermo ng Maliban, Monje at Ermitanyo, Ipanalangin mo kami. San Fulgencio de Ruspe, Obispo, Abad in Africa del Norte. Bilang isang obispo, si Fulgencio ay nagtatag ng maraming monasteryo sa Africa, batay sa regula ni San Agustin. Ngunit ipinatapon siya sa Sardinia ng bandalong monopasista dahil sa kanilang paniniwalang si Jesus ay hindi ganap na tao, Diyos lamang. Sa kabila nito, nakapagtatag pa rin siya sa mga monasteryo sa Sardinia at sa kanyang pagbabalik sa Ruspe, matagumpay na nabutayan ng mga monopisista sa tunay na pananampalataya, si Jesus ay ganap na tao at ganap na Diyos. Pinagliliwang ang kanyang kapistahan tuwing 3 araw ng Enero. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Bunying Cruz, San Fulgencio ng Ruspe, Obispo at Abad ng Hilagang Africa. ipanalangin mo kami. San Maximo de Haxa, Monje y Martir, San Maximo, pinakapatang Agustino Martin sa Tamsa, Tunisia, na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya sa edad na 15 taon. Matapos tanggihan ang alok ng mga bandalong Moro na tinituran ng Diyos. ang kanyang imahe ay nagpapakita ng isang inosenteng bata na may tonsura ng pagkamonge, tanga ng palmera ng pagkamartir at sagwang ginamit sa kanyang pagpasla. Siya ay ginugunita tuwing 26 ng Agosto. Ang imahe ng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Marcos at pamilya Santos. San Maximo, batang monghe at martir ng Gapsa, Ipanalangin mo kami. San Rustico y San Siervo de Gapsa, Subdiakonos y Martirtes. Kasama ni San Maximo sa pagkamartir, sina San Rustico at San Siervo, mga subdiakono na naglilingkod sa altar sa pamamagitan ng pag-awit ng epistola. Tanganan ng Ebanghelyo habang ito ay minahahayag at paghahatid ng patena, kalis sa mesa altar tuwing misa. Ang kanilang kasuotan na may isang guhit sa dibdib ay tinatawag na tunisela. Iba ito sa dalmatikang suot ng isang ganap na diakono na 2 ang linya. Tangan din nila ang palmera at ang pulang kulay na kanilang kasuotan ay mga sagisag ng kanilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalataya sa Gapsa, Tunisia. Sila ay nagdiriwang ng kapistahan tuwing 26 ng Agosto. Ang mga imahe nilang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Imperial at Santos, San Rustico at San Siervo, mga subdiakono at martir. Ipanalangin mo kami. San
Bonifacio de Gabsa, Diakono E. Martin. Kasama ni San Maximo, San Rustico at San Siervo sa pagkamartir si San Bonifacio, isang diakono na nag-aalay din ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Tangan ng kanyang ina, ang pagmera ng pagkabatir at ang insensaryong mag-ibig gamitin sa banal na misa bilang sagisag ng paglilinis at pagpapagawa. Suot niya ang isang dalmatikang kulay rosas sa lisan ng kanyang pagiging diakono. Ang kapistahan ni San Bonifacio kasama ang ibang martir ng Gabsa ay tuwing 26 ng Agosto. Ang imahe ng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Fernando Ramos. San Bonifacio, Diakono at Martir ng Gabsa. Ipanalangin mo kami. San Liberato de Gabsa, Abad y Martir. Si San Liberato, unong monghe ng 7 Agustinong Martir, ay pinaslang sa Gabsa matapos ipag-utos ni Haring Hunerico ang pagpapasara ng lahat ng monasteryo. Matapos silang tumangking talikuran ng pananampalataya, dinala sila sa dalampasigan at pinatay sa pamamagitan ng paghampas ng sagwan sa ulo. Matapos mabigong sunugin ang bangkang kanilang sinasakyan, ang kanilang mga labi ay iniahon at inilibing ng marangal ng mga kasamang nakaligtas. Ang bangkang tangan ng imahe ni San Liberato ay sumasagisag sa dapat sana ay paraan ng kanilang pagkamartir, ang pagsunog sa kanilang buhay sa gitna ng laot. Ang kapistahan ng 7 martir ng Gabsa ay ating ipinagdiriwang tuwing 26 ng Agosto. Ang imahen niyang ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Flores, Yabut. San Liberato ng Gabsa, Abad at Martir. Panalangin mo kami. San Posidio de Calama, Obispo, Disipulo, Compañero y Biógrafo de San Agustín. Si Posidio, Obispo ng Calama, kasama si San Alipio, ay bahagi ng unang komunidad na itinatag ni San Agustin. Naging kasama rin niya si San Agustin sa maraming sinodo at konsilyo, kaagapay sa pagtanggol sa pananampalataya at karunungan. Nang sakupin ng mga bandalo ang Calama, siya ay tinatapon palabas ng bayan. Sa pagkakatapong iyon, itinala niya ang buhay ni San Agustin. Ang unang akda patungkol dito, batay sa kanilang halos 4 na dekadang pagkakaibigan. Ginugunita si San Posidio tuwing 16 ng Mayo, kasabay ng kapistahan ni San Alipio. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Waiting. San Posidio ng Calama, Obispo, Disipulo, matalik na kaibigan at otor ng talambuhay ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Alipio de Tagaste, Obispo, Disipulo, y Compañero de San Agustin. Si Alipio, dating estudyante ni San Agustin sa Cartago, ay kinilala bilang kapatid sa damdamin dahil sa kanilang magkatulad na paglalakbay mula sa buhay ng kasalanan patungong pagbabalik loob. At sila'y sabay ding bininyagan ni San Ambrosio noong 387. Kabilang siya sa mga konsilyong aktibong tumututol sa mga erehe at nagsilbing tagapagdala ng mga akda ni San Agustin, kasama si Posidio, Agustin at iba pang kasapi ng Sinodo ng Milan. Sumulat siya kay Papa Inocencio na labanan ang peleganismo, isang erehiya na hindi tumatanggap sa salang orihinal ni sa biyaya ng Diyos bilang daan ng kaligtasan. Madalas siyang banggitin sa akda ni San Agustin na Confesiones at ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing Mayo 16 kasabay ni San Posidio. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Santos at Rodriguez. San Alipio ng Tagaste, Obispo, Disipulo at matalik na kaibigan ng ating patron si San Agustin. Ipanalangin mo kami.
pagpapalisi ng banal na Orden ni San Agustin. Señor San José, patrón de la Orden de San Agustín y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Ang dakilang kapistahan ni San Jose ay tuwing 19 ng Marso ay nagsimula pa noong 10 siglo. Dahil madalas itong sumabay sa Kwaresma, pinahintulutan ng Batikano ang mga Recoleto na ilipat ito sa 3 linggo ng muling pagkabuhay, dahilan upang kilalanin siya bilang tagapagtanggol ng kanilang orden. Noong 1772, pinarangalan siya bilang protektor ng Orden ni San Agustin. At noong 1870, idineklara siyang patron ng pandaigdigang simbahan ni Papa Pio Ikasyam. Ilan pa sa mga titulo ni San Jose ay bilang protektor ng mga pamilya at patron ng mga ama, manggagawa at ng mabuti at masayang kamatayan. Ang imahe ng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Alcaraz at pamilya Roberto. Senyor San Jose, tagapagtanggol ng Orden ni San Agustin at ng mga Agustinong Recoleto, Ipanalangin mo kami. Señor Santo Niño Jesus de Cebu, patron de la provincia Agustiniana de Cebu. Ang imahe ng Santo Niño de Cebu ay handog ni Magellan kay Raha Humabon sa kaniyang binyag noong 1521. Nang dumating si Legazpi noong 1565 at sumiklab ang digmaan laban sa mga katutubong pagano, natagpuan ang imahe na isang sunog na lugar. Dito itinatag ng mga Kastila at misyonerong Agustino ang Basilika ng Santo Niño de Cebu, ang pinakamatandang parokya sa ating bansa. Noong 1983, tinatag ang probinsya Agustiniana de Cebu bilang sangay ng mga Agustino dito sa Pilipinas, mula sa probinsya ng Espanya, sa karangalan ng Santo Niño de Cebu bilang pagkilala sa kanilang matagal ng pangangasiwa sa imahe. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 3 linggo ng Enero. Ang imaheng yang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Clarin. Santo Niño Jesus ng Cebu, patron ng mga Agustino sa Pilipinas. maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Salud, devoción particular de la Orden de los Agustinos Recoletos. Noong buhay pa ang matandang Intramuros, tanyag ang debosyon sa Birhen de la Salud. Kilala bilang maitim na birhen na dinala ng mga Agustinong Recoleto noong 1623 at pinarangalan sa simbahan ng San Nicolas. Nakilala ang imahen dahil sa mga himila na iligtas na paglalakbay, matagumpay na panganganak, at kagalingan mula sa karamdaman. Naginantimpalaan ng mga alay na hiyas mula sa mga deboto. Sa kasalukuyan, muling pinalalaghanap ng mga Recoleto ang debosyon at pinagdiriwang ang kapistahan tuwing 17 ng Nobyembre. Ang imahe ng ito ay nasa pangalaga ng pamilya Gutierrez, Ignacio at Taruk. Mahal na birhen ng kalusugan, pinipintungo ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Regla, patrona personal de San Agustin. Ayon sa tradisyon, ang original na imahe ng Birhen de la Regla ay inugit ni San Agustin at inilikas patungong Espanya upang iligtas mula sa pananakop ng mga bandalo noong 433. Muling lumaganap ang debosyon matapos itong matagpuan sa Chipiona, Espanya. Sa pagdating ni Padre Francisco Avalle sa Cebu, na ipakilala ito sa Upon, kung saan kinilala ang mga himala ng Birhen. Dahilan upang igawad dito ang koronasyon pontifical
noong Nobyembre 27. Ipinagdiriwang naman ang kanyang kapistahan noong Nobyembre 21. Ang imahen niyang ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya de Leon. Nuestra Señora de la Regla, personal na patrona ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. Huling bahagi, Los Festejados, ang mga pinararangalan at ipinagpipistang patron ng banal na orden ni San Agustin. Santa Mónica de Tagaste, la Madre de San Agustín, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas. Si Santa Monica, isang ina at may bahay na Kristiyano, sa kabila ng pagkakaroon ng asawang pagano, ay nagtiis ng matinding dalamhati dahil sa mapanghimagsik na pamumuhay ng kanyang anak na si Agustin. Sa loob ng 17 taon ng pananalangin at pagtitiis, kanyang nasaksihan ang pagbabalik loob ni San Agustin, na kalaunan ay bininyagan sa Milan. Sa kanilang paglalakbay pauwi sa Africa, siya ay pumanaw sa Austria. Matapos banggitin na ang tanging hiling lang niya sa Diyos na makita si Agustin bilang isang Katoliko at talikdan ang maling landas ay natupad na. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-27 ng Agosto. Ang antigong imahe niyang ito ay nasa pangalaga ng Pandiocesis na Dambana at Parokya ng San Agustin at ng Pamilya Rodriguez Tempo. Santa Monica, ina ni San Agustin, salamin ng mga asawa, huwaran ng mga ina, aliw ng mga byuda. Ipanalangin mo kami. Mamatingaw na.
la Gracia, Obispo, Gran Escritor, Teologo, Patron de Baliwag. Makatapos niyang magbalik loob, si San Agustin ay naging obispo ng Hipona. Marami siyang naisulat na siyang nagpayabong sa filosofiya at teolohiya ng kaniyang panahon. Kaniyang idiniin na kinakailangan natin ang mabinyagan at kinakailangan natin ang mga grasya at biyaya ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi mabilang ng mga panalangin ang pinaniniwalaang sinagot ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa patrong San Agustin. Ayon sa mga matatanda, ang mga kabutiran ng Baliwag ay sakop pa ng ating parokya. Sa tuwing ang mga magsasaka ay mangangailangan ng tubig at ulan, hinihiling nila sa Kura Paroko na ilabas ang imahe ng ating patron. Sa tuwing ito'y ilalabas, alam ng mga magsasaka na sila ay diringgin ng Panginoon at bibiyayaan ng ulan. Gaano pa man katindi ang init at sikat ng araw. Kung kaya sa tuwing lalabas ang imahe ng patrong San Agustin, ay inaasahan na ang pag-ulan. Ang matandang imaheng ito ng ating patrong San Agustin ay nasa pangangalaga ng ating parokya at ng pamilya Rodriguez Tempo. San Agustin, Pintakasi, tagapangalaga at tagapagtanggol ng lungsod ng Baliwag. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, patrona, reina y madre de la Orden de San Agustín, Lubhang nag-aalala si Santa Monica sa pagkaligaw ng landas ng kanyang anak na si Agustin, kaya't walang patid ang kanyang panalangin para rito. Ayon sa tradisyong Agustino, nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen at iniabot ang sinturon bilang tanda ng pagdamay at katiyakang magbabalik loob ang kanyang anak. Nang magbago si Agustin, ibinigay ni Monica sa kanya ang sinturon bilang sagila sa misag ng pagkandili ng Birheng Maria, isang alaala na naging bahagi ng abito ng Ordeng Agustino. Isa ring paalala ng pagiging malinis ng kaluluwa at katawan. Ang taguring ito ng mahal na Birhen ay pinagpipista tuwing ika-4 ng Setyembre. Ang imahe niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Silvestre Cortez, Nuestra Señora de la Consolación y Corea, patrona, reyna at ina ng Orden ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ang Baliwag Agustinian Procession ay isa sa mga misiya ng Orden ni Masasalamat ang ipinaabot ng Confradia de la Santa Corea at samahan ng mga nangangalaga ng mga imaheng Agustino sa ating Hermana Mayor, Ginang Amelita Rodriguez Tenco, Hermanos Manores,